Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Bago ka pa man dumating sa baryong to, may babala na ang matatanda. Pagsapit ng hating gabi, may kakatok sa pinto mo. Huwag mong bubuksan kahit sino pa ang nasa labas. Marami na ang hindi nakinig at wala ni isa sa kanila ang nakita pang muli. Si Rafael ay isang batang guro na naitalaga sa isang liblib na baryo sa kabundukan. Dahil mahirap ang buhay sa lungsod, tinanggap niya ang alok ng gobyerno na magturo sa isang paaralang halos walang guro. Ang baryong yon na tinatawag na San Isidro ay isang tahimik at lumang lugar, malayo sa kabihasnan. Pagdating niya roon, napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga residente. Tahimik ang mga bata at laging nakakandado ang mga bahay bago lumubog ang araw. At parang may itinatagong takot ang lahat. Isang matandang babae, si Aling Pasing, ang kanyang naging tagapag-alaga sa kanyang inuupahang bahay. Pagkapasok pa lang niya, mahigpit ang babalang ibinigay nito. Rafael, tandaan mo ito. Pag may kumatok sa pinto mo pagsapit ng 12:00, huwag mong bubuksan kahit sino pa ang nasa labas. Napangiti lang siya. Opo, Aling Pasing, pero bakit po? Hindi sumagot ang matanda. Tanging kaba sa kanyang mga mata ang nakita niya. Dumating ang unang gabi ni Rafael sa baryo. Matapos ang isang nakakapagod na araw sa eskwelahan, humiga siya sa kama at pinatay ang lampara. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Dumaan ang mga oras at bago pa sumapit ang 12:00, may narinig siyang mga yabag sa labas ng kanyang bahay. At pagkatapos niyang narinig ito, 3 malalakas na katok sa kanyang pinto. Napatayo siya sa kama. Hindi siya gumalaw at nakiramdam siya. Tao po, buksan mo ang pinto. Isang manipis at malamig na tinig ang narinig niya. Hindi niya alam kung lalaki o babae. Tulong! Buksan mo, Rafael! Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nito nalaman ang kanyang pangalan? Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik sa kanyang kwarto. Maya-maya, may narinig siyang mahihinang bulong sa labas. Parang maraming tao ang naroon. Huwag mong bubuksan, huwag mong bubuksan, huwag mong bubuksan. Takot na takot siya naghintay hanggang sa lumipas ang oras. Unti-unting nawala ang mga yabag at hindi na ito muling kumatok. Kinabukasan, nagtanong siya kay Aling Pasing. Pero sa halip na sumagot, sinabi lang nito na huwag siyang mag-usisa. Hindi lahat ng tanong dapat may sagot, ang bulong niya. Hindi niya alam na mas matinding lagim pa ang naghihintay sa kanya. Lumipas ang ilang araw
at unti-unti niyang napapansin ang mga kakaibang nangyayari sa baryo. Isa-isang nawawala ang mga tao. Una, isang binatang magsasaka ang hindi na nakita matapos umuwi isang gabi. Sumunod, ang isang batang babae. Natagpuan ang kanyang damit sa kalsada, pero wala na siya. At ang pinaka nakakatakot, isang pamilya ang bigla na lang nawala. At nang buksan ng mga tao ang kanilang bahay, walang laman ang loob. Parang hindi sila tumira doon kahit kailan. Tanging isang mensahe ang naiwan at nakasulat sa dugo ang dingding. Isa na sila sa amin. Sa tulong ng isang batang estudyante, si Nico, nalaman ni Rafael ang lihim ng San Isidro. Matagal nang may kulto sa baryo namin, sir. Sinasamba nila ang mga anino sa gabi. Kung sino man ang magbukas ng pinto sa oras ng pagtawag nila, isasama nila sa dilim. Nang tanungin niya kung sino ang mga miyembro ng kulto, umiiling lang si Nico. Baka kahit sino sa atin, sir, kahit si Aling Pasing, kahit ang mga guro sa eskwelahan, kahit sino. Maya-maya, biglang tumulo ang dugo mula sa ilong ng bata. Tumirik ang kanyang mga mata. At bago pa ito mawala ng malay, may bumubulong sa labi nito. Isang pangalang hindi dapat binabanggit. Ama ng dilim, siya na ang darating. Kinagabihan, nagkulong si Rafael sa kanyang bahay. Mas matindi ang kaba niya ngayon. Muling kumatok ang mga nilalang sa labas. At ngayon, mas marami na sila. Naririnig niya ang daang-daang boses na bumubulong. Buksan mo, sumama ka sa amin. Isa ka na sa amin. Maya-maya, narinig niya ang isang tinig na hindi niya kayang labanan. Anak, ako ito, ang iyong ina. Buksan mo ang pinto. Tumulo ang kanyang luha. Matagal nang patay ang kanyang ina. Pero rinig na rinig niya ang boses nito. Lumapit siya sa pinto. Nanginginig ang kanyang kamay sa hawakan ng seradora. At bago niya ito mahawakan, may humila sa kanya sa likod. Isang matandang kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Si Aling Pasing. Kung bubuksan mo yan, hindi mo na ako makikita bukas ang bulong nito. Napaiyak si Rafael. Napagtanto niyang muntik na siyang makuha. Hanggang ngayon, wala pang nakakabalik mula sa pinto ng kulto. Kinabukasan, umalis si Rafael sa baryo. Hindi na siya lumingon at hindi na siya bumalik. Ngunit sa isang madilim na kalsada, habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang isang lumang bahay. Bukas ang pinto at sa loob nito, may isang matandang babae na nakaupo sa dilim. Dahan-dahan itong tumayo at humarap sa kanya. At sa kanyang walang mukhang mukha, pumulong ito. Isa ka na sa amin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.